Sa panahon na kung saan tayo ay humaharap sa napakaraming problema sa ngayon, maraming mga masasamang impluensya na nakikita ako po particular bilang isang guro, ako po'y very observant dahil ako po'y bahagi ito ng aking mga sineshare sa aking araw-araw na gawain, ay kung paano kung hindi lang maituro yung subject matters ko, kung ako'y nabibigyan ng pagkakataon, nag-i-inject po ako ng mga wisdom, biblical knowledge kahit sa ating mga estudyante na pa-sidekick po, na wala dun sa aking dapat ituro. Pero pinipilit ko pa rin dahil nakikita ko sa panahon na ito na kung saan napakamaraming impluensya na sumisira ng ating mga kabataan. Social media, isa na po yan. Barkada, ilang mga gawaing kultural. Naku, hindi natin magagabayan ng ating mga anak, nakakalungkot po. Huhubugin ang puso ng mga ito ng sanlibutan. Hindi natin hubugin ang puso ng ating mga anak, bagkus ang mundo ang huhubog ng kanilang mga isipan. Anong pipiliin po natin doon? Sila ay ma-influensyahan ng sanlibutan o tayong magulang na kung saan may unang responsibilidad para tayo ang humubog sa ating mga anak. Kung matatandaan niyo po sa Psalm 78:5, na kung saan dito ay ipinahayag, sapagkat siya ay itinagtatag ng patotoo sa Jacob at tagtakda ng kautusan sa Israel, na kanyang inuutos sa aming mga magulang na kanilang ipabatid sa kanilang mga anak. Dito po sa awit 78:5 ay ipinapakita kung saan ay itinatag ang isang tipan o yung tinatawag na isang kasunduan o ang isang kasunduan sa mga inapo o kanununuan pa ni Jacob. Ano po, sino po ba yung mga kanununuan ni Jacob? Yung pong mga Israelites, yung mga taong pinili. Ito pong kasunduan na ito, kung saan ay ito pong tinatawag na kasunduan na iniwan sa mga Israelitas ay naglalaman ng mga prinsipyong moral at kritikal. Kasama rin po dito yung mga tinatawag na kasama na rin po dito yung mga iba't ibang kautusan at mga tagubilin na dapat sundin ng mga Israelites yung panahon na iyon. At ang kautusan pong binigay sa kanila ay kung ano yung nakasulat doon sa tinatawag na tipan na yon o yung kasunduan na yon, ay dapat ituro mula doon sa kasalukuyang panahon hanggang sa kanununuan, hanggang sa future ay dapat ituro sa mga tao. Dahil lubhang importante na kung saan ang kahalagahan ng pagtuturo at pagpapanatili ng mga moral, kautusan ay magpapatatag ng kanilang pagkilala sa Panginoon. Kaya napaka-importante po yung iniwan na tipan na susundin ng mga Kristiyano noong panahon na yun. Itong panahon natin ngayon at sumusunod lang po tayo ngayon kung ano yung nababasa natin nakikita sa banal na kasulatan. Ang tanong po, ilan sa atin bilang magulang, bilang isang Kristiyano, o kahit sabihin natin
bilang isang ordinaryong tao ang may tinatawag o naggagabay sa ating mga anak. Sapat ba yung kung saan pinakakain natin, binibigyan natin ng edukasyon? Ito po ba? Pero may katuruan po sa banal na kasulatan, yung tinatawag na God parenting. Ano po yung tinatawag sa banal na kasulatan na God parenting? Sabi po rito, it refers to the practice of raising children, pagpapalaki ng anak, in accordance with religious beliefs and values, with the aim of instilling a strong moral and spiritual foundations in them. Ito po ay bahagi doon sa tipan na iniwan doon sa mga Israelites na ang layunin ay kung paano maging mabuting magulang, okay, at makapag-produce o makapagpapalaki ng mga anak na may tamang pananampalataya sa Panginoon. At may tamang morality o pagkilos, tinatawag kong tamang pagkilos. Ito po yung nababanggit ko palagi, paulit-ulit. At nais ko rin tanungin po kung anong uri kayong magulang sa inyong mga anak. Sa psychology po na tinatawag, sa pag-aaral ng psikolohiya, may tatlong uri na kung saan ay binabase kung paano ang isang magulang ay nagpapalaki ng kanilang anak. Meron pong mga tinatawag na authoritarian, meron pong tinatawag na permissive, meron tinatawag na uninvolved. Bigyan ko lang po kayo ng konting halimbawa o konting kaliwanag kung ano itong mga uri ng magulang. Baka ito ay isa kayo. Mamaya tanungin ko kayo, Sister, ano ba yung si ikaw? Sister, ano ba yung sa iyo? Baka mamaya ay kayo pala yung authoritarian parenting na very strict sa inyong mga anak, tapos napakataas, kailangan mag-o-honor si Jacob. Lagi kailangan nasa top 1 or si mag-o-honor. Ikaw ba yun? Ipilitin mo yung anak mo? O ikaw naman yung tipo na kung saan ay permissive parenting. Sa bahay, no rules or guidance kang pinapatupad. O ikaw naman ba kayang tipo ng nanay o magulang, uninvolved parenting. Ang daming kalayaan. Sige, okay lang, uminom ka dyan, anak. Okay, dalhan mo ko dito ng isang bote pa. Nakatuwa po, no? So, anong klaseng magulang o anong klaseng pagpapalaki ang iyong inuugnay sa iyong o ginagamit sa iyong mga anak o mahal sa buhay? Ako nung ako po'y kabataan, very authoritative po ako nun Kasi gusto ko kung sino ako, ano ako, ganun din ang magiging anak ko. Pero may negative pong epekto yun. Hindi po lahat ng bata. Kasi kadalasan, pagka-authoritative ka, nagiging rebelde ang bata. Pagka ikaw naman ay permissive parenting, no rules, ay nakikita mo yung mga anak mo dyan. Umuwit hindi. Ay, tawag ito. Walang takot. Kasi walang rules Manood ako ng TV, maghapon ako manood ng TV. Magse-cellphone ako. Maghapon ako magse-cellphone. Napatingin si sa mama niya. Tinamaan ka ba, anak? Magse-cellphone ako, wag mo akong pakialaman. Kasi walang rules si mama. Basta ang importante, nakita niya yung anak niya sa loob ng bahay, kahit anong gawin niya. O baka naman ikaw typical na magulang na uninvolved parenting ka. Hayaan mo yung anak mo kung ano yung ginagawa. Bahala ka dyan! Di ba? May mga ganun po.